Hi, it's me Pierre Ligaya and welcome to your dose of Ligaya. Rise up faithful, welcome to your dose of Ligaya, ang podcast na magbibigay ng liwanag sa inyong araw, magpapalakas ng faith at mag-i-inspire sa bawat hakbang ng inyong journey. Dito pag-uusapan natin kung paano manatiling hopeful at malakas sa Panginoon sa gitna ng challenges ng buhay. So, ready na ba kayo? And let's walk this journey of faith together. Ligaya. Kung bago ka dito, I'm so happy na nakasama ka ngayon. At kung matagal ka ng listener, welcome back, fam. Alam ko may rason kung ba't narito ka today. At ngayon, we're diving deep into a topic na siguradong tatama sa puso ng marami. Bakit ka pa nananatili sa mga lugar, trabaho, o sitwasyon na hindi ka na binibigyan ng kapayapaan? Kamusta ka? Hindi yung sagot na okay lang ha. Yung totoo. Kamusta ka? Subukan mong huminga ng malalim ngayon. Inhale. Exhale. Kasi sa totoo lang, minsan, sobrang busy natin, hindi na natin natatanong or tinatanong yung sarili natin kung okay pa ba talaga tayo. Alam mo, there was a time na ganito rin ako. Sobrang busy ko, akala ko okay na lahat. Akala ko okay lang ako. Pero deep inside, pagod na pala ako. Welcome sa podcast na ito. Isang espasyo saan pwede kang huminto, makinig, at mas mahalaga ang makipag-usap sa sarili mo at sa Diyos. Sa episode na ito, hindi lang ito pakikinig. Ito rin ay pagiging tapat. Ito ay pagharap. May mga tanong akong ibabato, sagutin mo sila kahit sa isip mo lang, or kung kaya mo, kumuha ka ng papel o notes, or kung hindi naman, pumikit ka lang at maging honest. Handa ka na ba? Simulan natin sa pinakasimple pero pinakamahirap sagutin. Kumusta ka talaga? Itong tanong na to, hindi lang ito simpleng tanong. Ito yung tanong na kapag sinugot mo ng totoo, may lalabas na emosyon. Kasi tayo, sanay na tayong sumagot ng okay lang kahit na nahihirapan tayo, kahit pagod na tayo. Sabi natin okay lang tayo. Kasi takot tayong harapin yung tunay nating nararamdaman. Ito yung tanong sa atin ngayon. May excitement ka pa ba? Yung tipo na excited kang gumising araw-araw kasi may inaabangan kang magandang mangyayari sa buhay mo, sa araw mo. Hindi yung napipilitan ka na lang or bumabangon ka na lang kasi napipilitan ka na lang. May gana ka pa ba sa ginagawa mo araw-araw? Yung tipo na kahit pagod na pagod ka, sinasabi mo sa sarili mo na okay lang kasi worth it naman tong ginagawa ko. Or, ginagawa mo na lang yung ginagawa mo kasi kailangan mo. Nararamdaman mo pa ba na may purpose ka? Na may dahilan kung ba't ginagawa mo yung isang bagay or ginagawa mo yung trabaho mo? Hindi lang yung para makaraos, para matapos yung ginagawa mo. Masaya ka pa ba o okay ka lang? Kasi magkaiba yung masaya sa okay lang. Ang okay ay survival, pero ang masaya ay buhay. Yung tipo na kapag lagi mong hinihintay matapos ang araw, hindi ka na talaga present sa buhay mo. Yung para bang ginagawa mo na lang or bumabangon ka na lang sa araw-araw kasi kailangan mong bumangon, kailangan mong magtrabaho, wala nang excitement, wala ka ng gana.
Pangalawang tanong, bakit ka pa nananatili? Ito yung segment na kailangan mong maging brutally honest. Hindi ka huhusgahan, pero kailangan mong maging totoo. Listahin mo lahat ng dahilan mo. Security, yung pakiramdam na stable ka, may routine, may kasiguraduhan. Kahit hindi ka na masaya, at least alam mo kung ano ang mangyayari bukas. Salary, yung sahod na nagbibigay ng comfort, nababayaran lahat ng bills mo, may panggastos. Pero tanong, worth it ba kung kapalit ito ang kapayapaan mo? Fear of starting over. Yung thought na babalik ka sa umpisa, bagong adjustment, bagong hirap, bagong uncertainty. Attachment. Yung emotional connection mo sa lugar, sa tao, o routine, kahit alam mo hindi na healthy, hirap kang bitawan. Hope na magbabago. Yung umaasa ka na baka bukas, baka next week, next month, next year, magiging okay din kahit matagal ka nang naghihintay. Then ask yourself, ito ba ay dahilan o excuse? Ito ba ay faith o fear? Kasi may difference. Staying because God is calling you to stay. Staying because natatakot ka umalis. Minsan we label fear as responsibility. Sinasabi natin kailangan ko to, pero deep inside, natatakot lang tayo. May time na na-convince ako na kailangan ko magstay, pero nung naging honest ako, na-realize ko, takot lang talaga akong magsimula ulit. Takot akong lumabas sa comfort zone na meron ako. Ano ang kapalit ng pananatili mo? Walang free na decision. Every time you stay, you are paying something. Not just your time, but also your peace, your confidence, your emotional energy, and even your identity. Try to check yourself. Madali ka bang mairita ngayon? Lagi ka bang pagod kahit hindi ka naman physically pagod? Or nawawala na ba yung spark sa mga ginagawa mo? Then, these are signs. Burnout is not always about workload. Minsan, it's about being in the wrong place for too long. Dati napansin ko na kahit weekend hindi ako relax. Doon ko na-realize na hindi ito normal. Masaya ka pa ba o sanay ka na lang? Actually, dangerous ang pagiging sanay. Kasi kapag nasanay ka, hindi mo na kino-question. Sanay ka na sa stress, sa disrespect, sa bare minimum, na hindi mo na binavalue yung sarili mo. Hindi mo na alam yung worth mo kasi nasanay ka na. You can survive in a place and still slowly lose yourself. Yung minsan nanatili ka na lang sa isang lugar para makaraos, para masurvive mo. Pero, di mo alam, unti-unti na palang nawawala, o unti-unti ka na palang nawawala sa sarili mo. Kung ngayon ka magsisimula, pipiliin mo pa ba ito?